standing. Ladies and gentlemen, let us all witness the entrance of color accompanied by Foursquare hymn. Alright, ayan. Excited na po ba ang lahat? Parang mahina. Okay. Yan, tanungin po natin ang ating mga katabi. Excited ka na ba? Amen! Alright, okay. Okay, may I call on our pastora to lead us in our opening prayer? Okay, let's pray po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, itinataas namin, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan, Panginoon, sa buhay namin. Lord, sa hapong ito, Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ay aming papupurihan, pasasalamatan, Panginoon.
Panginoon, pangalan mo lamang aming itataas, Panginoon, sa lugar na ito, Diyos. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. O Diyos, sa aming pagpasimulang naming gawain, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon, ang lahat. Sa simula hanggang sa matapos, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming mapaluguran, Panginoon. Ikaw ang aming maitaas, Panginoon. Ikaw ang aming pagpupurihan at sasambahin, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Dahil Ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Lord, sa hapong ito, Panginoon, itataas patuloy namin ang iyong pangalan. Lord, lahat ng gagamitin mo, Panginoon, sa asamahan mo kami, Panginoon. Lord, ang iyong banal na Espiritu ang siyang mag-guide sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, especially, Panginoon, sa iyong pagpupuri, Panginoon, ngayong hapon, Panginoon. Maibigay namin, Panginoon, ang pinaka-the best, Panginoon, na nagmumula sa aming mga kaibuturan, naming mga puso, Panginoon. Upang Ikaw, O Diyos, ay sambahin. Upang isigaw ang iyong pangalan, Panginoon. Isisigaw namin, O Diyos, ang iyong pangalan sa buong mundo, na Ikaw lamang ang dapat sambahin. Ikaw lamang, Panginoon, dapat parangalan, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na pagpuri at pagsamba, pagdakilang parangal sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Ang lahat ng ito, O Diyos, ibinabalik namin sa iyo sa pangalan ng Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah! Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago po tayo mag-umpisa sa ating pagpupuri, basahin ko po muna sa awit 100. Awit ng pagpupuri, isang awit ng pasasalamat. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos. Ito'y dapat na malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang, lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, walang hanggan. Pag-ibig niya ay laging tunay, laging tapat, kailanman. Hallelujah! Bless God! Bless Jesus! Oh, hallelujah! Magpupuri kami, Panginoon! Magsasaya kami niya sa presensya mo ngayong hapon. Handa na ba ang lahat ng mga anak ng Diyos na magpuri at umawit? Amen! Handa na ba ang lahat na tumanggap ng pagpapalang na gagaling sa Panginoon? Amen! Handa na
God. We worship you, Jesus. Maraming salamat, Ama. May kalayaan kami, O Diyos, na magpuri sa iyo. Oh, hallelujah. Tunay na, Ama. We glorify your name, Jesus. Tunay nga, O Diyos, na napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na napakasarap, Panginoon, sa piling mo. O God, sa hapon na ito, Panginoon, sa mga oras na ito, O Diyos, Ikaw lamang, Panginoon, ang aming patuloy na aawitan. Patuloy, O Diyos, na aming pararangalan. Minsan pa, Panginoon, ay patuloy naming hinihiling sa iyo, Diyos, ang dakilang presensya, Panginoon, ang mahigpit mong pag-iakap, O God, sa bawat isa sa amin, Father. Maraming salamat, Panginoon. We glorify your name, Jesus. Hallelujah. Yes, we do. Yes, God. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa pag-ibig, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Minsan pa ating mahal kita.
pagsambang wakas, Panginoon, sapagkat Ikaw, O Diyos, ang aming buhay na Panginoon na aming pinaglilingkod na dapat sa Kanyang mga pangalan. O God, maraming salamat, Panginoon. Minsan pa, O Diyos, Ikaw ang aming naparangalan, Panginoon, sa hapon ito. Salamat, Panginoon, sa iyong dakilang presensya, O God. Na minsan pa, Panginoon, ay aming naranasan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat lamang, Ama, na ialay sa iyo, Panginoon, ang aming pagsambang wakas. Oh, hallelujah. Hallelujah. Salamat, O God, sa kabutihan mong Panginoon. Sa bawat isa sa amin, O Diyos, na narito, Panginoon, sa hapon na ito. Lord, maraming salamat, Panginoon. Sapagkat napakabuti mo, O God, sa aming mga Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Kaya naman, God, sa hapon na ito, Panginoon, sa iyo lamang namin, O God, binabalik, Panginoon, pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Okay. Mainit po ba? Mainit, no? Mainit. Pero mas mainit ang presensya ng Panginoon. Ayan. Maaari po palagpakan muna natin ang Panginoon. Okay. Sa lahat po ng bisita sa ating Mother Church, welcome po this afternoon. And of course, sa ating mga visitor na first time na nandito ngayon, welcome na welcome kayo. Alam niyo po dito sa Foursquare, sa una ay bisita ka, pero sa pangalawa po, kayo po ay kapamilya na. Amen? Amen. Pangari ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Pangatlong taon na. Sabihin mo muna sa katabi mo na Happy Anniversary. Salamat po sa presensya ng bawat isa. At lalo tigit, siyempre, ang ating ina. Narito siya, kaya kanina ako'y sumadya pa sa amin kasi sabi ko dapat nandito siya. Welcome po, Pastora, Best Dave at sa lahat ng narito. Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon. Ang ating pong tema ay Pistang Kristiyano. Salamat. Welcome din pala kay Pastora Bing. Si Pastor Bing nandito. Ay, Pastor Lord. At sa ating pong mga bisita, welcome po kayong lahat. Salamat sa Panginoon. Tayo po muna iumukot tayo manalangin. Father God, salamat po Panginoon sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Pangatlong taon na ngayon, Panginoon, na kami po inyong iniingatan, Lord. Salamat po, Ama. Kami sinamahan mo, Panginoon. Kayo po ang pumili sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, na patuloy mong pagsama sa amin, Panginoon. At sa hapong ito, Lord, bigyan mo kami ng katalinuhan ng bawat isa, Panginoon, maunawaan namin ang iyong mga salita sa hapong ito, Lord. At ako, Lord, bilang lingkod mo, Panginoon, tulungan mo ako na ito maibahagi ayon lang sa iyong kalooban namin. Dalayan ko rin, Panginoon, kung mayroong mga may karamdaman, Panginoon, pagalingin mo, Ama, nang sa ganon, masaya po habang nakikinig ng iyong salita, Panginoon. Salamat po, Father God, pagpalain mo ang iyong mga salita sa hapong ito, Panginoon. Pangdalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon.
Salamat sa Panginoon. Ang tema po natin ay Pistang Kristiyano. Bakit po nagkaroon ng pista ang Kristiyano? Yan po ay yung panahon na sila ay nasa Ehipto at sila ay pinalaya na. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya sa Exodo chapter 12 verse 14, yan po ang sabi niya, ang araw na ito ay pagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi. Bilang piyesta ni Yahweh, sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa. Ito po yung panahon na sila ay inilabas na sa lugar ng Ehipto bilang mga alipin. Tayo pong lahat, dati mga alipin. Ngunit nang dumating ang Panginoong Hesus, tayo inilabas at tayo po ay nakalaya. Salamat sa Panginoon, sila po ay nilabas ng Panginoon, ginamit niya si Moises nung siya ilabas doon sa lugar ng Ehipto. At bago po sila nilabas doon, ang dami nilang dala-dalahang mga alahas. Lahat ng kayamanan ng Ehipto, nadala nila. Kasi ang daming pagsubok na binigay sa lugar ng Ehipto, dahil ang tigas ng damdamin ng Paraon, hindi pumapayag na sila ay palayain. Kasi ang sabi ng Panginoon, pumunta kayo sa ilang, sampahin niyo ako, magpiesta kayo sa akin. Ngunit ayaw silang payagan ng Paraon, kaya ang daming salot. Siguro naman marami sa atin alam yan, nabasa. Ang daming salot at yung pinakahuling salot, yung namatay ang mga panganay ng mga Ehipsyo at pati ang kanilang mga tupa o anong klase sa kanila. Kaya sila ay pinayagan na. Pinayagan na silang lumabas para sambahin ang Panginoong Yahweh, para sambahin ang ating dakilang Diyos. At nung sila ay payagan na, sabi niya, alalahanin ninyo ang pagliligtas ko sa inyo, magpiesta kayo para sa akin. At nung sila po nilabas, ipinakita ng Panginoon ang kapangyarihan niya para matatak sa kanilang kaisipan na dapat niyo akong sambahin. Dapat niyo akong pagpiestahan. Magalak kayo sa pagliligtas ko sa inyo. At alam po ninyo, nung sila naglalakbay, nung dumating sila sa lugar ng Red Sea, nagkaroon sila ng malaking problema. Kasi nagbago yung isip ng Paraon. Pinahabol sila. At nung sila'y pinahabol, inabutan sila doon sa Red Sea. At nung sila nandun na sa Red Sea, at ikabila nun ay mataas na bundok, tsaka dito bundok. Ngayon, tsaka pila dagat. Dumating yung mga kalaban, dumating yung mga tauhan ng Paraon. Dala ay mga nakasakay sa karwahe, armado. Kaya marami sa kanila natakot. Sabi nila, dinala mo ba kami dito, Moises, para mamatay? Pero si Moises po ay nagtiwala sa Panginoon. Sa gitna ng problema, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Pero gumawa po ng daan ang Diyos. Pero bakit kaya hinintay pa ng Panginoon na dumating yung kalaban bago buksan yung Red Sea? Bago sila gawa ng daan. Dapat nung wala pa, nilagyan na ng daan para hindi na sila inabutan. Pero hinintay pa yung kalaban bago sila binigyan ng daan. At nung dumating na, nagkaroon ng haliging apoy sa pagitan nila para hindi sila makarating doon sa mga Israelita. Tsaka gumawa ng daan ng Panginoon. Bakit kailangan pang ipakita sa mga kalaban na kung kailan nandiyan na saka gumawa ng daan ang Diyos? Sa buhay po natin, gustong ipakita ng Panginoon na itong taong ito, kasama niya ang Diyos. Sa daming problema, pero pag ang Diyos ang kasama mo, mayroong daan. Mayroong gagawing daan ang pangako ng Panginoon. Binigyan sila ng daan at silang nakatawid at sila po ay naligtas. At yung lahat ng may nagtatangka sa kanila, kung saan sila naligtas na daan, doon din sila nalunod. Nakita agad nila yung himala na ginagawa ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. At nung unang bayan na dapat nilang sakupin ay yung lugar ng Jericho. At kung tatawid na naman sila sa lugar ng Ilog Jordan, malaki ang tubig. Pero sabi ng Panginoon, paunahin mo yung pare, ipapasan mo yung kaba ng tipan. At paghakbang nila sa ilog, biglang natuyo ang ilog. Naiwan yung tubig, nagkaroon na naman ng daan. Kaya yung mga taga ron sa lugar ng Jericho,
doon sa lugar na sasakupin nila, nanginginig na ang tuhod sa sobrang takot. At ang sabi ng Panginoon, nung sila makatawid na doon, hindi sinabi ng Panginoon na mag-prepare kayo ng mga espada, mag-prepare kayo ng mga magagandang kagamitan at sila'y sakupin. Sabi ng Panginoon, umikot lang kayo sa lugar ng Jericho. At umikot lang sila, at yung pang 7 araw na ikot nila, 7 beses silang umikot, nawasak ang wall at napasok nila ang Jericho. Sa pananalangin po natin, anong wall man ang nakalagay dyan ng kalaban para tayo ay hindi magtagumpay, mawawasak yan, magtatagumpay ka, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya pong ibigay ng Diyos, hindi sa pamagitan ng iyong lakas. Ang tagumpay po natin, hindi sa pamagitan ng ating lakas, hindi sa pamagitan ng ating talino, hindi sa pamagitan ng ating galing, kundi sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga ang Diyos kumukuha. Si Moises, nung ginawa ng Panginoon, sabi ni Moises, bakit ako? Ako'y bulol, Panginoon. Kung sino pa yung bulol, siyang nagiging pastor. Kasi hindi ka pipiliin ng Panginoon dahil magaling ka. Dahil kahit hindi ka magaling, kaya kang bigyan ng Panginoon ng galing. Hindi ka rin pipiliin ng Diyos dahil mayaman ka. Kasi kahit mahirap ka, pili ka niyang payamanin. Hindi ka pinili ng Diyos dahil matalino ka, dahil kaya ka niyang bigyan ng talino. Ang lahat po ng bagay sa mundong ito, mula sa Diyos. Kaya kaya niyang ibigay kahit sinong piliin niya. Ang tinitingnan ng Diyos, totoo bang maglilingkod sa akin ang taong ito? Tinitingnan ng Panginoon yung puso natin sa paglilingkod. Kaya yung katawagan ng Panginoon, hindi po ito nakabase sa talino mo, sa galing mo, sa yaman mo, kundi sa puso. Tinitingnan ng Diyos. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung tayo'y marunong sumunod. Kasi kung matalino ka, hindi ka marunong sumunod, mahirap yun. Hindi ka kukunin ng Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos. Sabi ko nga, tayong lahat dapat magpuri sa Panginoon. Bakit hindi tayo dapat magpuri sa Panginoon? Dapat tayo magpuri sa Panginoon. Sabi ko nga, yung ating mata, yung ating bibig, yung ating mga paa, yung ating mga kamay, galing po ito sa Diyos. Bakit kami magandang negosyo? Galing yan sa Diyos. Bakit kami magandang tahanan? Galing yan sa Diyos. Bakit kami maayos na pamilya? Galing yan sa Diyos. At ang buhay mo galing sa Diyos. Wala kang karapatang umupo. Wala kang karapatang hindi purihin ang Diyos. Lord, pinupuri kita, sasambahin kita, padadakilain kita. Sa lugar na ito, siya po ang dapat sambahin. Siya ang dapat natakilain. Yung Diyos po na nagbigay ng daan sa kanila doon sa lugar ng Red Sea, sa lugar ng Ilog Jordan, yung nagligtas kay Daniel doon sa mga leon, yung nagligtas kay Sadrach, Mesach at Abednego, siya po ang Diyos natin ngayon. Ang sabi po sa ating team verse, Jesus Christ, the same yesterday, today and forever. Kung kaya po niyang gumawa ng himala noon, kaya din po niyang gumawa ng himala ngayon sa buhay natin. Kaya pong gawin ng Diyos ang lahat ng yan. Pag tayo po ay patuloy na sumunod sa Panginoon. Pag tayo po'y sumunod, huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Naalala ko yung isang kwento ng isang babae na gustong mag-shopping, ngunit galing siya sa church. Naibigay niya yung kanyang pera. At yung naibigay niyang pera ay kailang budget niya yung for 3 months. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, sige, mag-shopping ka na sa mall. Nag-shopping siya, kuha siya ng cart na malaki, pinuno niya na kailangan niyang budget for 3 months. At ang sabi sa kanya, ang sinasabi ng Panginoon sa kanya, pumila ka doon sa number 7 na counter. Pumila siya ron. Ngunit pagdating ng 12, sabi nung cashier doon, ma'am, lumipat na kayo doon sa ibang counter kasi po, kakain kami, magsasara kami. Hindi siya umalis. At pagbalik nung babae, nandun pa rin siya. At nung may pants na lahat yung kanyang pinamili, na pang-gadget niya for 3 months, biglang nag-announce. Wala siyang pera pero nagtiwala siya sa Panginoon. Biglang nag-announce doon sa loob ng mall. Sabi niya, now,
pan 7 years anniversary natin. Kaya yung nasa number 7 na counter, libre ang kanyang grocery. Huwag po tayong liligo, huwag po tayong aalis dun sa lugar na kung saan tayo pinadadaan ng Panginoon. Kung saan tayo binigyan ng daan, dun tayo dumaan. Pag sinabi ng Panginoon, dito ka dumaan, kahit dagat pa yan, maniwala ka, gagawa ng daan ng Panginoon para ikaw ay iligtas, pagpalain at gagawa ang Panginoon ng paraan para sa iyo. Kailangan po natin maging masunurin at matutong sumunod sa Panginoon. Pagpapalain po at pagpapalain tayo ng Panginoon pag ito po ay ating ginagawa. Hindi po tayo magkukulang. Ibibigay ng Diyos. Kaya sabi ko sa paglilingkod namin nung kami mag-start ng gawain sa lugar na ito, sabi ko kay Pastora, ibinta na yung bakery na yan. Ibinta mo yung bakery na yan. Sabi niya, saan tayo kukuha ng ating pang-araw-araw? Sabi ko sa Diyos, pag tayo nagpalimos na gutom, hindi tayo ang mapapahiya. Sa Panginoon tayo nagtatrabaho, hindi tayo gugutomin ng Diyos. At simula, nung ibinta namin yung aming, kasi nung itinabi lang, gumagawa pa eh. Nung ibininta na, pinagpala kami ng Diyos. Amen. Ang mga anak ko nagkaroon ng mga gandang trabaho, nagkaroon ng mga sasakyan, naging maayos ang buhay. Oo, may pagsubok. Kasama yan sa buhay. Pero bakit nilalagay ang pagsubok na yan? Alam mo kung bakit? Para ipakita sa mga taong nakatingin sa iyo na ang taong ito, nasa kanya ang kamay ng Diyos. Amen. Dahil isang araw, isang testimony, kahit cancer, kayang pagalingin ng Panginoon. Ibang klase ang taong ito. Gusto ko na rin sambahin ang Diyos na sinasamba niya. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, 100% ibigay natin ang ating puso at ibibigay ng Diyos ang pagpapalang kailangan mo. Ang sabi ng Panginoon, pag inuna mo ako sa Matthew 6:33, ibibigay ko ang iyong pangailangan. Ang iniisip kasi ng tao, pag naglilingkod ka, lahat ng gusto mo, hindi po. Yung kailangan mo lang. Kasi baka yung gusto mo, mapahama ka pa ron. Excuse me. Kaya po dapat ipag-fiesta natin ang Panginoon. Dapat po tayo'y tumatalon. Kaya nga ako pa nagpupuri sa Panginoon, talagang tumatalon ako. Tumatalon talaga ako. Kasi gusto kong i-express yung pagmamahal ko sa Diyos. Gusto kong iparamdam, Panginoon. Kasi nanghihinayang ako dahil baka dumating na yung oras, pagdating ko ng 80 o 70, hindi ko na kayang tumalon. Sayang, hindi ko nagawa yung gusto kong gawin. Naalala ko yung isang matanda, tumanda na siya. Siya pala simula bata, nangangarap siyang umakyat ng stage para umawit. Nagtataka yung mga apo niya, nakita yung lulo niya, umaakyat doon sa misa. Tuwing hapon at kumakanta. Sabi niya, Lo, bakit dyan ka pa? Pag nahulog ka, delikado. Kasi apo, noon pa man pangarap ko ng umakyat sa stage. Baka dumating ang panahon na sabihin natin, gusto ko sanang tumalon, Panginoon, kaya lang hindi ko na kaya. Mahina na ang tuhod ko. Hanggat kaya mong tumalon, tumalon ka. Kung anong pwede mong gawin, gawin mo na ngayon sa Panginoon. 8,000 promises ang binigay ng Diyos sa atin. Pero hindi pinangako ng Diyos na buhay ka pa bukas. Kaya kung mahal mo ang Diyos, ngayon nga gawin mo na kung anong pwede mong magawa sa Kanya at hindi magkukulang ang Diyos sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Ibibigay ng Panginoon. At ito ang gusto ng Diyos. Move forward. Ano mang pagdaanan mo, karamdaman man, sakit man, o anumang klase na tanggal ka man sa trabaho, nalugi ka man sa negosyo, bumagsak man ang negosyo mo, move forward. Tuloy-tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo. Alam po ninyo, maintindihan ng Diyos kung nasasaktan ka. Naintindihan ng Diyos kung nahihirapan ka. Naintindihan ng Diyos na nagpapahinga ka. Pero hindi na niya maintindihan kung titigil ka na at hindi ka magpapatuloy. Dapat po magpatuloy tayo. Oo, tao tayo nanghihina, pero dapat magpatuloy tayo.
Sikapin natin na magawa natin ang gustong ipagawa ng Panginoon. Sikapin natin. Tumayo tayo. Alam mo kung minsan, lalo na pag sunod-sunod na ang mga pagpalo, ang kailangan mo umiyak ka. Pag sunod-sunod na naramdaman mo, umiyak ka sa Panginoon. Lumuhod ka. Panginoon, tulungan mo ako. Nung si Pedro ay nahulog, ay lumubog. Sabi niya, Panginoon, tinahon agad siya ng Diyos. Pag tumawag ka sa Panginoon, makapakinggan agad ng Diyos ang pusis mo. Kaya kung ikaw ay nahihirapan, may mga pagsubok sunod-sunod, lumuhod ka. Umiyak ka sa Panginoon. Kung minsan sa buhay natin, may kanya-kanya tayong pangalan at bawat pangalan po natin ay mayroong kahulugan. At napakahalaga na dapat na bumuhay tayo sa kahulugan ng ating mga pangalan. Babae, lalaki. Ang lalaki mo ay dinisenyo ng Panginoon bilang matatag, bilang matibay, matapang, at dinisenyo ng Diyos ang isang lalaki para maging leader. Kaya nga pag bumabagsak, namamatay ang leadership ng lalaki sa tahanan, nagkakaroon po ng problema ang sambahayan. Ang sabi po sa Judges, chapter 6, verse 16, the Lord answered, I will be with you, and you will restore down Midianites, leaving none alive. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. Hindi tayo iiwan ng Diyos. Kaya nga pag dumadaan na yung blessing, tamputin mo agad. Dumadaan na yung blessing, ang bagal mong dumampot. Dumadaan na yung blessing, ayaw mo pang tamputin. Hindi ka naniniwala. Ayaw mo pang kunin. Dumaan na yung blessing, nakalampas, ayaw mo pang tamputin. Pag sinabi ng Diyos, tamputin mo na, yan na yung blessing. Alam po ninyo, pag ang Kristiyano ay pahina-hina, pabagal-bagal, ang tagal magdesisyon, hindi po yan malakas. Amen. Kung ano-anong iniisip, hindi po yan malakas ng Kristiyano. Dapat po, tanggapin natin ang pangako ng Diyos. Dapat po tanggapin natin ang pangako ng Diyos. Pag sinabi ng Panginoon, sa'yo ito, kunin mo. Pag sinabi ng Panginoon, maniwala ka. Pag ang Kristiyano, puro duda sa kanyang puso at isipan, hindi mo makakamit ang gusto mong makamit sa Diyos. Sinasabi mo, makapangyarihan ang Diyos ko. Mayaman ang Diyos ko. Pero sa puso mo ay puro pagdududa. Kaya ito ng Diyos. Magtitinda ako maghapon para kumita. Hindi ako magsisimba. Hindi muna ako magpupuri. That is pride. Bakit? Yang mga bibig mo, yang kamay mo, yang lahat ng nasa iyo, galing yan sa Diyos. Tapos sasabihin mo, hindi muna ako magpupuri. Gagawa muna ako ng gusto mo. Huwag sanang dumating ang panahon na kung kailang hindi mo na kayang gumalaw sa kakatatawag sa Diyos. Ang mahal naman. Hanggat kaya natin gamitin tayo ng Panginoon, gawin natin. At ang lahat ng mayroon ka, tutubihin at tutubihin ng Diyos. Ibibigay at ibibigay ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin. Ibibigay ng Diyos yan. Ang declaration po ay is powerful. Kung anong dinideclare mo sa buhay mo, yan yung magiging personal identity mo sa Panginoon. Pag lagi mong dinideclare, Lord, mayaman na ako. Lord, kaya ko ito. Lord, gagawin. Yun ang gagawin ng Diyos sa'yo. Kasi yun ang laging nakikinig ng Panginoon sa'yo. Pero pag lagi mo sinasabi, Lord, ayaw ko na. Lord, hindi ko kaya. Lord, wala akong magagawa. Lord, ganito lang ako. Dapat po, matanggal sa ating kaisipan yung mga negatibong bagay. Dahil hindi ka ipinanganak na talunan. Hindi ka ipinanganak na loser. Ipinanganak ka na winning.
Ipinanganak ka para manalo, para magtagumpay, para umangat ang buhay. Hindi ka ipinanganak dahil mayroon tayong Diyos. Mayroon tayong Diyos na buhay. Hindi tayo ipinanganak sa mundong ito para maging talunan. Ipinanganak tayo. Ikaw ay born a winner. Hindi ka talunan. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Huwag kang pumayag na ikaw ay talunan. Huwag kang papayag kasi lagi mong paggigiitan na ang Diyos ay kasama mo. Oo, may pinagdadaanan tayo, pero lagi mong tatandaan, may problema man, may pagsubok man, pagkasama mo ang Diyos, tuloy-tuloy ka pa rin. Tuloy-tuloy ka pa rin. Lalakad at lalakad ka pa rin. Tatayo at tatayo ka pa rin kasi kasama mo ang Diyos. Amen. Mag-fiesta tayo sa kabanalan ng Panginoon. Malaya na tayo. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Ang sabi po sa Romans 6:37, "No, we are more than conquerors through Him, Jesus Christ, who loved us." Nagtagumpay na tayo dahil sa Panginoong Hesus. Hindi po tayo talunan. Tayo po ay victorious. Tayo po ay nanalo na. Pinaglaban tayo ng Panginoon. Tanggapin natin yun. Hindi tayo talunan. Tayo ay nagtagumpay na. Tayo ay nanalo na. Pero may mga pinagdadaanan pa rin tayo. Pero ang mahalaga, kasama natin ang Diyos. Sabi niya, God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom. But we simply have to trust His will. Magtiwala tayo sa Diyos. Hindi tayo ilalaglag ng Panginoon. Basta't kilala mo ang boses ng Diyos. Basta't alam mo ang boses ng Panginoon. Dapat alam mo ang boses ng Diyos. Dapat alam mo. Kahit mahinang boses, alam mo kung sa Panginoon. Kasi kung minsan, hindi natin kilala. Sabi ko nga, ang Panginoon, pag alam mo yung language ng Panginoon, ang bilis ng connection mo. Parang itong electric fan, pag hindi ito nakakonect sa source, wala itong pakinabang. Hindi yan magbibigay sa akin ng lamig, hindi yan magbibigay sa akin ng hangin. Pero pag sinaksak mo yan, magkakaroon yan ng power. Tayo po, pag hindi nakakonect sa Panginoon, wala po. Wala tayong lakas. Wala tayong power. Pero pag nakakonect tayo sa Panginoon, yung tagumpay, makakamit at makakamit natin. Ang cellphone, kahit anong mahal, paglubat, walang pakinabang. Pag hindi ka nag-charge sa Panginoon, kahit na milyonaryo ka, hindi ka pakikinabangan kasi wala kang power mula sa Panginoon. Lahat ng bagay sa mundo temporary at pwedeng mawala at pwedeng iwan. Anytime, ngayon mayaman ka, bukas pwede kang maghirap. Pero sa Panginoon, ngayon mahirap ka, bukas milyonaryo ka, pwedeng mangyari. Hallelujah. Amen. Nung nakaraan doon sa lugar ng Mindanao, yung nagkaroon ng gera, saan lugar ba yun? Marawi. Ang daming milyonaryo, naging pulubi. Dahil lahat ng kanilang ari-arian nawasak. Pera nila sa bangko nawala. Hindi po garantiya na magtatrabaho ka para magkaroon ka, pero wala ka sa Panginoon. Hindi po yun totoo. Ang tunay na tagumpay, pag nakakulit tayo sa Diyos. Amen. Ang tunay na tagumpay, pag ang Diyos ay kasama mo araw-araw. May pagsubok ka man, tatayo at tatayo ka dahil ang Diyos kasama mo sa buhay. Hindi tayo iniiwan ng Diyos. Kaya lagi kong challenge talaga, kung maglilingkod ka sa Panginoon, itudo mo. Huwag kang mag-alinlangan, hindi ka pababayaan ng Diyos. May pagsubok pero may solusyon agad. Ibibigay agad ang solusyon. Si Paul, nagkasakit siya ng karaan,
Pero ang tithes niyan tuloy-tuloy. Kahit siya na-operahan, gumastos, pero pag siya tumanggap ng pera, pinubukod niya yung tithes niya. Sabi ko nga, hindi basta ang maging faithful sa tithes. Paano kung meron kang 100,000 tithes? Ngayon dumating yung oras, may gastusan ka, 80,000. Baka hindi mo maibigay. Pero alam niyo po, ang sarap humulog ng talagang yung ang bigat na talagang, Lord, pag-uwi ko wala ako kahit ulam, pero ibibigay ko ito sa'yo. Ibibigay ko ito sa'yo dahil mahal kita. At yung kamay ng Diyos, nakatanga na doon sa milyon. Anak, alpasan mo yan, aalpasan ko rin ito. Ganun po ang Diyos eh. Tinitingnan ka lang ng Diyos eh. Ano bang puso ng anak ko? Ay hindi mo yun sorry. Hindi ko rin ito aalpasan. Kahit pangako niya yun, hindi pwedeng masira. Sabi ko nga, mawalang langit at ang lupa, ngunit ang kanyang salita'y mananatili hanggang wakas. Amen. Ay pag wala na yung langit at lupa, wala ka na rin. Wala na tayong lahat. Ang katapatan po ng Diyos, sana mapantayan natin ang kahit percent ng lahat. Kaya kung gusto mong pagpalain ka, magtiwala ka sa Diyos. Amen. Maraming salamat po. Happy anniversary. Thank you. Manalangin po muna tayo. Father God, salamat po Ama sa iyong mga salita sa hapon ito, Panginoon. Pagpalain mo Lord ang iyong mga anak. Salamat po. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo po ay may komunyon. Tinatawagan ko yung mga komunyon.